Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Arnel Dimapilis at shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Boom! Pagsabog sa buong kalangitan. Ang langit ay parang hindi mabilang na mga paputok na pinakawalan ng kung sino. Habang ang hangin ay nagtitipon at nagninangas, ang langit ay kinulayan. At halos kasabay nito, sa lupa, parang may naghulog ng napakalaking bomba, at ang buong lupa ay naangat ng malakas. Napuno ng alikabok at nag-apoy ang apoy. Ang enerhiya ng dalawang malalaking pagsabog ay bumuo din ng isang malaking bakod at pang-aapi sa hangin sa loob ng ilang panahon. Kahit na ang isang linya ng mga master ay gumamit ng kanilang mga kalasag upang malutas ang mga ito ng isa-isa, ang kanilang mga kalasag sa hangin ay nasira. Leader, 10-10 metro ang layo, ang tatlong hukbong hindi inatake ay halos masabugan ng mga pagsabog ng alon sa loob ng 10 metro. Gayunpaman, hindi alintana ang kanilang sakit, umakyat sila at gulat na tumingin sa langit. Ang pasabog doon ay ang posisyon ng pinuno. Mas inaalala nila ang kaligtasan ng kanilang pinuno kaysa sa mga galos sa kanilang mga katawan sa panahong ito. Mapait na ngumiti si Mingyu at tinitigan si Peigo. Peigo, kontento ka na ba? Pagkatapos noon, casual niyang binuhat ito, at dumaan ang isang napakalaking hangin sa kanyang kamay, na direktang umihip sa ground battlefield. Kapag umihip ang hangin, tinatangay ang alikabok, at unti-unting lumilitaw ang tanawin ng lupa sa harap ng lahat. Ito ay isang piraso ng tigang na pinaso na lupa na umuusok at nasusunog pa rin hanggang ngayon. Walang bakas ng sigla, at walang buhay na nilalang. Ang lahat ay naging wala sa isang iglap. Kung mayroon man sa itaas, marahil ang mga nakakalat na hindi kumpletong sunog na mga labi ay nagpapahayag pa rin sa ilang mga nakaligtas kung gaano kalupit at kakilakilabot ang tanawin ng kamatayan ngayon ay. Ito, habang nakatingin sa tanawin sa lupa, si Peigo ay ganap na natigilan. Sa pananaw na ito, isang piraso ng pinaso na lupa. Paano ito mangyayari? Iyan ay isang buong 200,000 hukbo, lamang. Ito ay ganap na nilipol. Ito ang ginawa mo. Galit si Mingyu at galit na pinapagalitan. Nadapa si Peigo. Kung tutusin, hindi man lang niya naisip ang ganoong ending. Alam niyang mabangis ang kapangyarihan ng 5 elemento, ngunit ang hindi niya naisip ay magiging mabangis ang kanyang ina. Hati-hati ni Han Sanchen ang pag-atake. Sa madaling salita, ang pag-atake ng isang grupo sa amin ay hindi naging sanhi ng malaking sagabal sa kapangyarihan ng 5 elemento. Dinala niya ang mga iyon gamit ang sarili niyang katawan. Nagmamadaling sigaw ni Mingyu, kung ikaw at ako ay nagsanib kamay lang para direktang ihinto ang kanyang operasyon, paano mamamatay ang mga tao sa ilalim? Ang kapangyarihan ng 5 elemento ay dapat mabawi ng ating magkasanib na pag-atake. Oo, kung walang ganoong exchange operation si Han Sanchen, ang buong 5 elemento ng kapangyarihan ay hindi kailanman magiging sanhi ng malubhang pinsala tulad ng nangyayari ngayon. Ang sarhento sa ilalim ng kanyang kamay ay hindi kailanman magsasakripisyo ng malaya sa digmaang ito. Nagsisisi ba siya? Siyempre nanghihinayang siya pero hindi naman masyado pang hihinayang. Kung tutusin, kaya niyang tiisin ang lahat ng ito. Hindi niya lang matanggap na gumawa siya ng mga kaaway at pumatay ng mga tao, ngunit wala siyang makuha. Hindi niya maiwasang tumangala sa pagsabog ni Han Sanchen sa kalangitan. Han Sanchen, mag-iiwan ka ba talaga ng slag para sa akin? Anong tinitingin-tingin mo? Malamig na ngumiti si Mingyu, gusto mo bang makita kung gaano karaming natitira si Han Sanchen para sa iyo? 200,000 na pag-atake, kahit isang subo ng laway, ay maaaring lunurin siya. Aaron, Peigo, matanda ka na, hindi mo ba naiintindihan ito?
ang pundasyong itinayo ng pamilya Pei sa loob ng libu-libong taon. Ay sinisira mo ngayon, bumagsak ang mga salita ni Ming Yu, na sinulyapan ng kanyang libu-libong Panginoon sa tabi niya. Lahat, sundan mo ako sa lungsod. Oo, sandali lang, isang soft drink ang tumunog, walang kamalay-malay na lumingon si Ming Yu at malamig na tumingin kay Peigo. Bakit? Gusto ba ni Patriarch Pei na salakayin ng lungsod kasama natin ngayon? Patay na si Han Sanchen. Natatakot ako na hindi ka namin magagamit. Bahagyang kumunat ang noo ni Peigo at nakabawi. Hindi ko sinabi. Sa sumunod na segundo, halos magkasabay nilang napansin ang mali, at lumingon sa mas mataas na lugar sa itaas ng kanilang mga ulo. Storytelling channel sa YouTube. Pagtingin nila sa taas ng ulo nila ay bigla silang napatulala. Sa itaas ng kanilang mga ulo, isang figure ang nakatayo roon ng malumanay. Bagamat ang kanyang katawan ay puno ng mga marka ng pagkapaso, bagaman ang kanyang balat ay ganap na nasunog, gayunpaman, si Han Sanchen ay talagang nakatayo doon sa oras na ito. Huwag kang gumalaw, huwag kang manginig. Tumawa si Peigu matapos mabigla. Matapos magulat si Minggayo ay nabigla pa rin siya. Ikaw, paano mo? Paano mo? Hindi niya maintindihan kung paano nabubuhay pa si Han Sanchen, at ang pinakanakapangangilabot na bagay ay buhay pa siya. Ito ay imposible lamang. Hindi napigilan ni Han Sanchen ang sama-samang pag-atake ng higit sa 200,000 katao gaano man ito kabangges. Ngunit ang katotohanan ay tila higit sa lahat ng kahusayan sa pagsasalita. Buhay talaga si Han Sanchen. Peigu, huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang magnegosyo ng luji. Magiliw na ngumiti si Han Sanchen. Si Peigu, isang taong may ganitong antas, ay hindi dapat maging masaya, ngunit sa oras na ito nakalimutan niya ang pamamahala ng ekspresyon. Tiningnan ang lahat, isang malakas na hajijek lang, isang malakas na tango. Ming Yu, naglalaro ka pa ba? Sinabi ni Han Sanchen, na nagwawali sa libu-libong mga master sa likod niya, mayroon ka pang kaunting pera. Kumuyam ang ngipin ni Ming Yu at sinabing, gusto kong malaman kung paano mo ito ginawa. Hulaan mo. Tumawa si Han Sanchen. Tinitigan ng mabuti si Han Sanchen, biglang may naisip si Ming Yu at sumimangot, ang ibig mong sabihin. Gluttony of evil. Oo, ang masasamang katakawan, na noon pa man ay labis-labis na naglalaho, ay biglang naglaho. Ang may isip ni Ming Yu, natural, ay ang pagkakaroon ng masamang katakawan. Alam naman ng lahat na sikat si Tao Tai sa pagkain at walang katapusang tiyan. Ngayon mo lang hinintay na dumating ang ganoong kalaking enerhiya. Siyempre, humingi ako ng napakahusay na halimaw na tulungan akong kumain ng marami. Magiliw na ngumiti si Han Sanchen. Nagdusa ako ng ilang mga pinsala, at higit sa 200,000 na pag-atake ay talagang mabangis. Han 3,000. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, bahagyang umatras si Ming Yu, at nanliit ang kanyang mga mata. Han Sanchen, malupit ka. Sa isang malaking kaway ng kanyang kamay, umatras siya sa ibang direksyon kasama ang kanyang mga tauhan at mga kabayo. Sa kanyang pag-atres, ang iba pang mga tropa na umaatake sa lungsod sa tatlong panig ay nagsimula ring ibinaba ang kanilang mga armas at agad na umatras. Ang mabangis na pagkubkob na nakipaglaban sa isang segundo ang nakalipas ay biglang naging isang mapayapang sitwasyon. Maraming tao sa Mystery Alliance ang hindi sumasalamin dito, at hindi nila alam. Nanalo sila sa isang gulo. Hanggang sa nanguna ang tatlong command department sa North Gate sa pagmuni-muni, pagwawagayway ng mga watawat at malakas na pagsigaw ay unti-unting nagising ang ibang mga lugar. Wala pang isang sandali, ang lungsod ay nagsaya. Ang pagbagsak ng lungsod, na may kapangyarihan ng isang lungsod, ay natalo ang 400,000 kalyadong puwersa upang salakayin ang lungsod. Ang bagay na ito ay itatala sa kasaysayan at mag-iiwan ng napakatalino na marka. Lubhang gamaan din ang loob ni Peigo. Sa pagtingin kay Han Sanchen, hindi niya mapigil ang matawa, 200,000 na pag-atake, ganap na nalutas. Dati, sinabi ng maliit na batang babae na si Xiaoqi na ikaw ang dragon sa mga tao, at hindi ako naniwala. Ngayon, hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko maliban na lang na maikli ako. Ngumiti si Han Sanyi, magalang si Patriarch Pei, ngunit tumangala din si Patriarch Pei kay Han. Paano ako makakakain ng higit sa 200,000 na pag-atake? Nakalimutan ko ang kredito ng katakawan ng kasamaan. Tumawa si Peigo. Umiling si Han Sanchen, bagaman ang katakawan ng kasamaan ay kumakain sa lahat,
hindi ito nangangahulugan na maaari nitong kainin kahit ang pag-atake ng Dharma. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Peigo, na para bang may napansin siya sa mga salita ni Han Sanchen. Ibig mong sabihin, walang magawang ngumiti si Han Sanchen, pero lahat ng ito ay pandaraya para linlanggan si Mingyu. Kung hindi ko hahayaang maniwala siya na wala akong malaking problema ngayon, sa tingin mo ba ay atras siya ng maluwag? Panipi, ibig mong sabihin, kumunat ang noo ni Peigo at sinabi, ako ay namamatay. Mapait na ngumiti si Han 3000, gayunpaman, susubukan kong mabuhay, dahil may nangako sa iba sa Han at ayaw niyang sirain ang kanyang pangako. Dahil may appointment na kayo, gusto lang ni Han na tuparin ito. Tumanggo si Peigo at tulalang tumingin kay Han Sanchen. Sa pakikinig sa kanyang mga salita, hindi ko talaga alam kung seryoso si Han Sanchen o hindi. Kung walang ibang tanong si Patriarch Pei, pwede ka bang pumunta dito? Aaron. Tumanggo si Peigo, at may kaunting langaw na lumapit kay Han Sanchen. Bago siya makapagsalita, tumawa si Han Sanchen at sinabing, maaari ba kitang tulungan sa susunod? Sinabi ni Peigo, sabihin ang Aaron. Mangyaring humanap ng maghahatid sa akin pabalik. Sa sandaling ipinikit ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at ikiling ang kanyang ulo, diretso siyang bumagsak sa hangin. Simple lang, naisip ni Peigo na siya ay talagang mabilis. Nang hawakan niya si Han Sanchen, kinurot niya ng bahagya ang kanyang palso sa kanyang kamay, na naging isang panandaliang sorpresa. Lahat ng meridian ay nasira, at ang dantian ay nasira. Biglang nanlaki ang mata niya. Ang ganitong pinsala ay karaniwang maaaring magdeklare ng taong ito na patay. Kahit na sa isang lawak, kahit na may isang himala na maaaring bumuhay sa taong ito, wala siyang kinabukasan. Parang talo. Paano ito naging seryoso? Nagulat si Peigo. Pero kapag pinag-iisipan kong mabuti, parang naiintindihan ko na. Sa ilalim ng gayong pag-atake, pabayaan ang pinsala, ang katawan ni Han Sanchen ay maaaring ganap na mapangalagaan, na isang pambihirang tagumpay. So, parang expected na naman. Paano ang may-ari? Lumipad ang attendant at mahinang nagtanong. Hindi ito itinago ni Peigo at sinabi ito sa entourage ni Han Sanchen. Bahagyang nag-isip ang tagasunod, ano ang ibig sabihin ng master? Sa kasalukuyan, naging magkaaway kami ni Mingyu, ngunit ang mga chips na nakukuha namin ay ganito, ito. Gaya ng sinabi mo, ang mga pagpipilian ay ginawa, at kahit magbigay ka ng putik, magpapatuloy ka lang, sabi ni Peigo. Ang ibig sabihin ng may-ari ay gusto mo pa ring hanapin ang hinaharap sa Han Sanchen. Tanong ng attendant, nag-isip sandali si Peigo, at sa wakas ay tumanggo, oo. Ngunit siya ay labis na nasugatan na kahit na magtanong siya sa pinakamahusay na sikat na doktor at gumamit ng pinakamahusay na mga materyales sa gamot, maaaring hindi siya maligtas. At saka, kahit na siya ay maligtas, si Han Sanchen ay magiging isang walang kwentang tao. Natatakot ako na ang tanging may dudulot niya sa atin ay ang prestihiyo na iniwan niya noong sikat siya. To be honest, it doesn't make much sense. Tumanggo si Peigo, naiintindihan ko ang sinabi mo. Gayunpaman, hindi imposibleng subukan. Gusto ba ng may-ari ang 5 elementong Godstone sa Aaron? Ang 5 elemento ay hindi lamang maaaring madaig ang isa't isa, ngunit makagawa din ng isa't isa. Sa makatuwid, maaari silang magamit upang pumatay o magligtas ng mga tao. Sabi ni Peigo, hindi natin alam ang tunay na lakas ng 5-element power. Siguro, anong milagro talaga ang magagawa nito? Narinig ng entourage ang talumpati, nag-isip ito sandali, at tumanggo, iyon lang ang magagawa natin. Ngayon ay pastahan na tayo kay Han Sanchen, at imposibleng makabawi. Bagamat maliit ang posibilidad na bumalik si Han Sanchen, kahit papaano ang patay na kabayo ay itinuturing na isang buhay na doktor ng kabayo. Ako ay namamatay, mapapabuti pa natin ng kaunti kapag nahulog tayo sa lungsod. Kung I give up natin siya ngayon, kung meron man, hindi talaga namin gusto ang isa't isa. Tumanggo si Peigo, tama na. Tumalon kaming lahat sa hukay na ito. Pumikit na lang kami at naglakad patungo sa dilim. Sabihin sa mga dapat umalis sa lungsod na manguna sa daan, at ibalik natin ang Aaron sa kanyang bahay. Oo, kinuha ng entourage ang order at nagmamadaling pumunta kay Mananfeng at iba pa. Nang maipaliwanag ang sitwasyon, tumigil ang tropa sa pagpalakpak at saka gumawa ng paraan.
Nang tulungan ni Peigo si Han Sanchen na lumipad sa lupa, nilabanan ng pinuno ng 3 pinto ang udyok na tingnan ang kaligtasan ni Han Sanchen at pinangunahan ang isang grupo ng mga tao hanggang sa lungsod. Makalipas ang kalahating oras, lahat ng tao sa lungsod ay bumalik sa lungsod. Nagmamadaling bumalik si Ivory sa tirahan ng punong lungsod matapos marinig na nasugatan ang Aaron. Sa labas, ang lungsod ay puno ng tagay upang ipagdiwang ang matapang na tagumpay na ito, ngunit sa likod bahay ng tirahan ng master ng lungsod, ito ay patay at madilim sa oras na ito. Ang pinsala ni Han Sanchen ay halos katumbas ng kamatayan. Naturally, alam ito ng mga miyembro ng skeleton ng Mystery Alliance sa unang pagkakataon, ngunit upang hindi maapektuhan ang moral ng buong lungsod. Ang bagay na ito ay lihim na walang pagkawala. Mabilis na dumating si Ivory, at lahat ay yumoko nang makita siya. 3. Sa wing room. Siya nga pala, Madam, ito si Peigo, Patriarch Pei. Sabi ni Ningyu. Tumanggaw si Ivory kay Peigo. Walang sabi-sabi, nagmamadali siyang pumasok sa kwarto. Ito ba? Tanong ni Peigo kay Ningyu sa mahinang boses. Ito ang asawa ng kakampi ko. Paliwanag ni Ningyu. Madam, may asawa na si Han Sanchen. Bulalas ni Peigo. Ano ang ibig sabihin ng pinuno ng grupo na si Pei? Nag-alinlangan si Ningyu. Natigilan si Peigo at saka ngumiti. Oh, basta magtanong lang, pero wala siya. Tumanggaw si Ningyu nang hindi na nagsalita pa. Sa oras na ito, si Ivory, na nagmamadaling pumasok sa silid, ay nakita si Han Sanchen na tahimik na nakahiga sa kama. Isinara niya ang pinto at napaluha saglit. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!